Papasok na naman tayo sa 8 hours na trabaho, and bago ako pumasok sa trabaho gusto kong magkwento tungkol dun sa napanood ko na yung nanay niya is OFW, okay, sa Hong Kong. May anak siyang isang lalaki, nag-iisa. Pinag-aaral niya yung anak niya, tapos nung pumunta siya ng Hong Kong, ang ginawa niya is bumili siya ng bahay at lupa. Siyempre yung anak niya ang nag-asikaso, yung lalaki. Hanggang pinagawa niya yung, bumili siya ng lupa, nagpagawa ng bahay. Ayan, napagawa na yung bahay. Tapos, umuwi na siya galing ng Hong Kong dahil nga mag-for good na siya sa Pilipinas. Ang nangyari, pag uwi niya ng Pilipinas, yung napangasawa ng anak niya is medyo may pagka hindi rin magandang ugali, kaya hindi sila nagkasundo nung nanay. Lagi sila nag-aaway. Tapos, pinagdadamutan siya sa pagkain. Tapos buti na lang meron pa siyang naiipon na pera sa wallet niya. Yun ang binibili niya ng pagkain, pero pinagbintangan pa siya na nagnanakaw daw ng pagkain. Grabe! Imagine sa sarili niyang pamamahay, nawalan siya ng peace of mind. Tapos pinalalaya siya ng anak niya dun sa sarili nilang bahay. So sabi naman ng nanay, lumalma siya, nagalit siya. Sabi niya, hindi mo ko pwedeng palayasin kasi bahay ko ito. Akin ito, sa akin to nakapangalan at ako nagpagawa nito. Hindi siya nanalo pa rin yung anak. Hindi ko alam paano nangyari yun. Siguro pinangalan sa kanya. Grabe, how dare you, sarili mong anak gaganunin ka. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap talaga na ipagkatiwala ang buhay mo sa ibang tao. At mahirap din na ipagkatiwala mo ang kaperahan mo sa ibang tao. Kung ikaw ay may solong anak, okay, isang anak, pag siya ay napagtapos mo na ng pag-aaral, meron na siyang sarili niyang buhay, nakakapagtrabaho na, kumikita, na maayos na yung buhay niya, napagtapos mo na siya. Kumbaga natulungan mo na siya, nagawa mo na yung parte mo para sa anak mo, okay? Lalo na yung anak mo naman ay he is doing good, Hindi mo na kailangan na talagang buong buhay ay dalhin pa rin yung anak mo, okay? Hayaan mo siya na bumuo ng sarili niyang pangarap. Hayaan mo siya na gumawa ng sarili niyang buhay, okay? Siya dapat ang nagpundar ng mga kailangan niya sa buhay, hindi ikaw, okay? Unless sobra-sobra sa'yo, then that's good. Pero yung ginawa niya is hindi maganda. Tingnan mo ang nangyari. Kaya ikaw, dapat ang ginawa mo sa simulat sa pool, isinecure mo yung sarili mo, nag-ipon ka ng pera, naganda ka ng para sa retirement mo. At kung ganyan na mahirap, tsaka pag-aralan mo muna yung sitwasyon sa anak mo, kung yung anak mo ba ay mapapagkatiwalaan, mabuti ang kalooban, maayos ang pakikitungo sa iyo. Mahirap kasi ganyan na iaasa mo na, pagdating ng panahon ay magsasama kami ng anak ko sa isang bahay. Hindi, kasi magkakaroon niya ng sarili niyang pamilya. Okay, tapos hindi pa sigurado kung yung mapapangasawa niya is tanggap ka ba, or okay lang ba sa kanya na nakatira ka sa kanila, or magkasama kayo sa isang bahay, kasi lilikhayaan ng anong tawag doon, ng walang kapayapaan, kaguluhan ang kahantungan niyaan na magsasama kayo sa isang bahay. Kaya maganda talaga na may sarili kang bahay na sa'yo. Okay? Kung ganyan na hindi ka pa sure ang pamumuhay mo, ang gawin mo, hindi mo pa alam kung saan ka titira, at nakita mo na nga ganyan ang ugali niya, di ba? Buti na lang nakalis uli siya at may panahon pa na makapagtrabaho pa rin siya sa ibang bansa. Kaya nagawa pa rin niya na makabangon uli. Pinabayaan na lang niya yung anak niya. Pero nung makabalik na uli siya sa ibang bansa, hindi na siya nagpadala ng pera ni Cinco dun sa anak niya. Grabe, napakasama. Bakit niya nagawa yun sa nanay niya na tumulong sa kanya? Imagine, sarili mong inagaganunin mo, grabe. Doon mo talaga mapapatunayan minsan na hindi rin totoo yung kasabihan na ang dugo ay mas thick in water pa daw. Hindi rin totoo. Nasa ugali talaga yan, yun ang totoo. Yun. Kaya, ewan ko lang kung ako sa kanya, ay, mahirap kasi pagkatiwala mo talaga yung buhay mo sa ibang tao. Pero, ewan ko kasi kung paano, halimbawa, wag na lang siyang umuwi ng Pilipinas. Kaya lang, paano naman siya dun sa Hong Kong? Pwede ba siyang magtagal doon ng lifetime? I don't know about Hong Kong, Mag-research siya kung pwede siyang magtagal doon sa Hong Kong ng lifetime. Then that's good. O kaya, ang gawin niya, humanap siya ng ibang bansa, lumipat siya ng ibang bansa na pwede siyang maging citizen doon para doon na siya mag-for good doon sa bansang yun. At makakatulong yung perang naipon niya para makalipat siya ng ibang bansa. For instance, US or Europe, ganyan, na pwede ka makakuha ng citizenship at iba pang mga bansa, para dun ka na mag-for good, huwag ka na umuwi ng Pilipinas kasi wala kang maaasahan dun sa anak mo. Tinraidor ka na noon, and I'm sure pag umuwi ka, nakita mo na yung mangyayari uli sa'yo. Kaya,
wag na. Mag-stay ka na lang kung nasaan ka ngayon. Yes, grabe. Kaya maganda talaga na ikaw ang hahawak ng sarili mong pera. Ikaw ang hahanda ng sarili mong kapirahan, pati yung properties mo. At make sure ikaw talaga ang mag-aasikaso ng mga papel mo, okay? Ng mga documents mo. Kung halimbawa dumating ang panahon, mas maigi talaga na may sarili mong bahay para meron kang kapayapaan sa sarili mong bahay. Okay, makakilos ka ng malaya. Kasi mahirap no kasama mo sila sa isang bahay. Sabi ko nga, mahirap. Kaya ikaw ang kumuha ng sarili mong bahay, tapos kung pagdating ng panahon is gusto mo pa rin siyang bigyan, din nasa sayo na yun. Pero gagawa ka ng last will, okay? Para sigurado na hindi niya basta makuha sa iyo ng agad-agad or sapilitan. Yan. Yun ang mahirap eh. Or pwede rin nasa iyo ang desisyon. Kung wag mo siyang bigyan, wag mong bigyan, nasa sayo yun. Pero ikaw, hanggat nabubuhay ka, hawakan mo yan. Okay? Kasi mahirap ipahawak sa iba. Lalo't ganyan ang ugali. Sus, Ginoo. Grabe ang hirap. Okay? Kaya maging tayo, wise sa pagpili ng ating mga desisyon sa buhay. Kung ako sa iyo, yan nga, nandyan na daw siya sa Hong Kong uli, di ba? So, kung ako sa kanya ha, kung ako, at mag-isa lang ako. Isa lang din ang anak ko eh. Yung anak ko 19 years old na. And soon, bubukod na naman uli siya ng pamumuhay niya. So, pwedeng, kung ako yun ha, lilipat ako ng ibang country. Pero nandito na naman ako. Ako naman, yung sa akin, hindi ko na kailangan lumipat ibang country. It depends pa rin sa akin kung gusto ko talaga. Yun. Ay, grabe ang buhay, no? Basta pagdating sa pera, talagang tuso yung iba. Pasok na ako, wala ng oras. Alright, bye.